Pero ang mas importante dito is dapat yung presiding officer walang pinapanigan. Yun ang pinaka-importante. So, um, we're open-minded about Senator Gatchalian. Let's see kung magiging open-minded siya, magiging patas siya, magiging fair siya sa bawat panig. Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga via Zoom si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Managing Partner po ng Panelo Law Office. Attorney, good morning. Jade at Admar po ang inyong mga kasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jaden and Mars. Salamat sa pag-imbita niyo. Opo, unahin natin itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw na po yan, Attorney. Ano ba yung mga expectation po ninyo? Well, it's the first hearing, so nakakita tayo ng manifestation from the prosecution kung sino ang mga testigo na balak nilang ipresenta today or sa mga susunod na araw. So yun yung isang inaasahan natin, mukhang base doon sa mga listahan ng testigo, mukhang mga testigo ito ukol doon sa grave threats di umano na sinabi daw ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady at kay dating Speaker Martin Romualdez. Pero dahil unang hearing nga ito mamaya, baka maaari ding ma-bring up yung motion ng or prayer ng defense na i-dismiss yung kaso on technical grounds. So baka makita natin yun mamaya. Opo. Attorney, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ho ba yung mga pangunahing tungkulin, papel, ang defense at ng House Prosecution na panel sa impeachment trial ng Vice Presidente? Okay, so yung prosecution, ang trabaho niya is patunayan yung mga articles of impeachment o yung mga di umanong paglabag ni Vice President Sara sa konstitusyon man o sa batas na para sa kanilang palagay impeachable offenses. So yun ang trabaho nila, yun ang magprepresenta sila ng mga testigo at ebidensya na susubukan nilang patunayan yung mga impeachable offenses na linagay nila doon sa articles of impeachment. Yung defense naman, yung defense panel ni Vice President Sara Duterte, ang trabaho nito ay depensahan syempre si VP Sara at patunayan naman na hindi siya nag-commit nitong mga impeachable offenses or walang sapat na basehan para i-convict si offenses na alleged ng prosecution at specifically for this impeachment, meron din silang mga grounds on technical grounds na para sa kanila ay sapat na i-dismiss itong impeachment complaint. Opo. So hindi lamang ang prosecution panel ang may papel na magpresenta ng kanilang mga ebidensya, maging ang depensa po pwede rin po magpakita ng kanilang mga ebidensya laban po sa mga allegations ng prosecution. Hello? Yes, Attorney. Narinig ho ba ninyo kami? Yeah. Yes po. So, tama yun. Yung prosecution muna ang mauunang mag-present ng evidence nila. Pero habang nagpre-present yung evidence, pwede namang pumasok yung defense para mag-object kung tingin nila ay hindi tama yung pag-present ng ebidensya or hindi angkop dun sa rules on evidence na sinusundan ng impeachment trial court. Tapos pwede rin silang mag-cross-examine ng mga witnesses na ipresenta ng prosecution. Tapos pagkatapos na mag-present ng prosecution, yung defense naman ang may pagkakataon na mag-present ng sarili nilang testigo at ebidensya. Tapos yung prosecution naman ang may pagkakataon na i-cross-examine itong mga testigo at Kilatisin.
kilatisin itong ebidensya naman ng defense. Opo. At ang pagkakaiba ho ba? Ano ho ba yung pagkakaiba ng mga regular na korte sa Senate Impeachment Court? Well, unang-una, napakadami po nila. Normally, dapat sa Senate Impeachment Court, 24 dapat sila. Pero alam naman po natin na hindi available lahat ng ating mga senador. So, yun ang malaking pagkakaiba dahil sa normal na korte, isa lang ang judge. Pero dito, sa Supreme Court, meron kang 15. Sa Court of Appeals, pag in-division hearings, may 3. Sa Court of Tax Appeals, ganun din. Sa Sandigan Bayan, 3. Pero ito, we're talking about 20 plus senators, senator judges. Tapos, although pangkaraniwan naman sa Senate Impeachment Court na i-adopt yung rules of court or yung rules na kadalasan ginagamit sa regular courts, hindi rin natin may iwasan na tignan ito bilang hindi lang legal exercise but also a political exercise. Dahil although dapat sabi na nga din ng Supreme Court doon sa naunang impeachment complaint na dapat ang mga hakbang sa impeachment ay grounded on law, on jurisprudence, on due process, on the Constitution. It's also a political exercise. So numero din ang bilangan dito. So hindi ito purely legal exercise. Opo. At na-raise po yung issue na rin itong tatanong ko po sa inyo, kung po maaari ho bang dalawang prosecutors ang mag-cross-examine doon sa witness sa impeachment trial? Parang may nakita po tayong ganong request and hindi po ba? Sa akin magulo po yun na dalawa. Kasi sa regular courts, although pwedeng more than one ang abogado sa isang panig, kailangan pumili ng isang lawyer lamang na magprepresenta ng witness. Kasi napakagulo po nun kung dalawa. Opo. So, ako, tingin ko dyan dapat isa lang. Opo. Yung House prosecutor... For orderly procedure lang naman po. Yes, Hindi yes. naman for any other reason. Opo, yan din po yung naging tugon ng defense panel dahil para magkaroon nga ng kaayusan, ano? Hindi magulo ang dalawang magtatanong kasi sa regular na korte, talagang isa lang po, lamang po talaga ang nagtatanong. Yan po yung madalas na sinasuggest po, ina-advise ng judge mismo ng court attorney. Ang tingin ko, ang posibleng rason kung bakit nila hinihingi yan dahil yung House prosecution team, yung talagang galing sa House of Representatives ay hindi naman po mga practicing lawyer yan kaya hindi po siguro sila sanay sa isang actual trial. Maliban siguro doon kay Congressman Jokno, maybe kay Congresswoman De Lima, parang bukod doon baka hindi ganun ka bihasa itong House prosecution team in trial practice. But I could be wrong. Pero ang napansin po natin is after announcing the House prosecution team, napakadami pong private prosecutors ang dinagdag dito sa House prosecution panel, di ba? Kaya yun po yung impression na nalilikha nung pagdagdag nila ng abogado na baka hindi kaya ng House prosecution team in itself gampanan yung tungkulin nila kaya kailangan magpasok nitong mga private prosecutors. Opo, pero yung papel ng private prosecutor same din doon sa nasa House prosecution panel. Yes. Ganun din po 'yun. Jay. Parang suporta lang during sa cross-examination. Ngayon naman, attorney, doon sa mga senator judges, ano naman po yung papel nila? Well, ang papel ng judge, whether dito sa Senate Impeachment Court or sa regular court is dinggin yung bawat panig
Tapos along the way, kailangan niya ring mag-rule on certain matters para sa kaayusan ng trial at para to make sure na yung prosecution at defense sumusunod sila sa mga patakaran ng korte. So, yun lang naman ang tungkulin ng senator judges. Ultimately, of course, magbobotohan sila sa dulo kung dapat bang ma-acquit or ma-convict itong si VP Sara. Opo, opo. At maaari ba silang makapagtanong, makapag-cross-examine din yung mga senator judges? Hindi cross-examination ang tawag doon. Ang tawag doon is clarificatory questions from the judges. Pwede yon kahit sa regular courts pwede yon. So ang normally mangyayari is yung party, whether the prosecution or the defense, it presents its witnesses, magtatanong siya doon sa witness niya. Pagkatapos niya magtanong, ang tawag doon is direct examination. Pagkatapos niya, magka-cross-examination naman yung kabilang panig. Tapos, kapag tapos na yung direct examination at cross-examination, kung walang redirect at recross or pagkatapos ng redirect and recross, yung mga judges natin sa regular courts, nagtatanong sila ng clarificatory questions. So, dito sa Senate Impeachment Court, pwede rin nila gawin yun. Opo. Pero issue ho ba sa inyo yung magiging presiding officer ay hindi lawyer o kailangang lawyer? Well, sa akin, mas madali sana kung abogado. Dahil syempre may background sa law, may background sa rules on procedure. So mas madali kung abogado. Kaya lang, kapag abogado, mas madali niya ring mabali yung batas. Diba? Kunyari kung abogado ka nga, ikaw ang gagawing presiding officer, so mas maalam ka sa batas, pero ang problema doon is maalam ka nga sa batas, pero may pinapanigang ka naman, di mas madali mo ring mababali yung batas. So, yun ang benefit and risk of having a lawyer as a senator judge. So, itong si Senator Gatchalian, mukhang siya na nga ang magiging presiding officer for the impeachment trial. Hindi siya abogado, pero okay lang naman insofar as syempre meron naman yung staff na abogado. Tapos kung merong legal question na kailangan sagutin, pwede niya namang ibato ito sa mga miyembro ng Senado para pagbotohan. So in that sense, okay lang naman. Pero ang mas importante dito is dapat yung presiding officer walang pinapanigan. Yun ang pinaka-importante. So we're open-minded about Senator Gatchalian. Let's see kung magiging open-minded siya, magiging patas siya, magiging fair siya sa bawat panig. 'Di ba? Kasi yun nga yun ang pinaka-importante doon, na maging patas ka. Opo, opo. Kung sakaling ngayon sa pagpupulong po nila ngayong araw na ito, possible ho ba? Madali lang ba yung gawin na mag-raise po na isang resolution, aaprubahan nila na sa halip na si SP Sherwin Gatchalian yung magiging presiding officer, pwede po silang pumili ng kahit sino mang senador, attorney? Tingin ko pwede naman, baka lang maantala lang yung proceedings kasi baka may kailangan pang notices na kailangan kasi amyendahan nila yung rules ng Senate Impeachment Court. So tingin ko kung gagawin nilang papalitan nila yung presiding officer, ginawa na nila yan before mag-start itong first day of trial. So, ang inaasahan natin, hindi na mapapalitan si Senator Gatchalian bilang presiding officer. Opo. Bago ko lang pasok kay Partner Admar, sa issue naman po ng pagiging neutral, sa tingin po ninyo, magiging neutral ho ba yung mga senator judges sa impeachment trial ni VP Sara? Well, sa Senate impeachment rules, Jade, nakasaad doon na yung senator judges natin kailangan mag-exercise ng political neutrality in fulfilling their functions as senator judges.
Now, whether masusunod ito or hindi, nasa sa kanila po yun. Kung, ang realidad is hindi naman po talaga na i-insulate itong impeachment sa politika. Siyempre may kasamang politika yan at yan na nga ang isa sa mga rason din kung bakit nakita natin yung sigalot sa Senado bago magsimula tong Senate Impeachment Court. So, hindi mo maiiwasan isipin na yung mga sumama sa mayorya, merong impression na panig sila laban kay VP Sara Duterte at yung mga pumanig naman sa minorya ay panig naman kay VP Sara. Pero nandito na po tayo. Ito po ang sinasaad ng konstitusyon na paraan para makita kung dapat bang matanggal sa pwesto si VP Sara or hindi. So bigyan po natin sila ng pagkakataon itong mga senator judges na ipakita na patas sila at wala silang kinikilingan dahil yung gagawin nila sa mga susunod na buwan dito sa impeachment court hahatulan din yan ng taong bayan sa 2028 elections, lalo na para doon sa mga tatakbo or re-electionist or tatakbo ng ibang posisyon sa 2028. Tingin ko malaking bagay itong anong gagawin nila sa impeachment. Good morning, Attorney. Si Admar po ito. No? Dugtungan ko lang po yung tanong na kasi makikita din yan ng public kung magiging patas ba. Pwede bang mag-question yung panig po ng depensa? Pwede ba siyang i-questionin sa impeachment trial ang isang senator judge na tingin niya na walang neutrality at hindi sumusunod doon sa sinasabi niyo po na nasa impeachment rules na dapat pairalin yung neutrality? Pwede, pero magiging strategy question yan, Admar, kung gagawin mo talaga yan or hindi. So, kunyari sa regular court, pag merong judge na tingin mo ay compromised or tingin mo ay unfair, hindi ka pinapanigan, pwede mo siyang ipa-inhibit or i-manifest mo sa korte na tingin mo nagiging partial siya, nagiging unfair siya, pero kailangan mong isipin yung consequences nun. Kasi kung hindi siya mag-agree sa'yo at ma-offend siya dun sa accusation mo, mas lalong makakawawa yung kliyente mo, di ba? So kailangan mong balansehin, kailangan mo isipin kung i-call out mo ang isang senator judge for being impartial, ano ang pakay mo? 'Di ba? Kung ang pakay mo is mag-inhibit siya, tingin ko kahit isa dito sa mga senador na to, masyadong mahalaga tong impeachment para mag-inhibit sila. So tingin ko walang mag-i-inhibit. Opo, Attorney, marami pa akong katanungan pero isingit ko muna itong live report mula sa Senado. Alamin muna natin ang sitwasyon sa loob ng Senado, ilang oras bago ang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte na katutok sa Senado, si Sheena Torna. Sheena, magandang umaga. Admar, Jade, magandang umaga. Set na nga ang Senado na magsisilbing impeachment court para nga sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte simula ngayong araw. Alas 2 ng hapon ay formal nang sisimulan ng Senate Impeachment Court ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. 4 na articles of impeachment ang kinakaharap ng Vice Presidente. Kabilang dito ang Article 1 o ang umano'y maling paggamit ng confidential funds. At ang Article 2 na may kaugnayan sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman nito. Kasama rin ang Article 3 o ang umano'y panunuhol at korupsyon sa Department of Education o DepEd. At ang Article 4 o ang umano'y pananakot kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng pre-trial order na inilabas ng impeachment court, 11 araw na trial dates ang itinakda para sa pagtalakay ng Article 4. 31 araw naman para sa Article 1, 8 araw para sa Article 3 at 12 araw para sa Article 2. Sa kabuuan,
Umabot sa 62 araw na trial dates ang hiniling ng prosecution panel sa Senate Impeachment Court para sa paglalatag ng kanilang mga ebidensya at mga testigo. Samantala 30 araw naman na trial dates ang hiniling ng defense team ni VP Sara Duterte. Magtatagisan ng ebidensya at argumento sa impeachment court ang bawat legal team ng depensa at prosecution. Ang House Prosecution Panel ay binubuo ng 11 miyembro sa pangungunan ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro. Samantala 16 na abogado naman ang bumubuo sa defense team sa pangungunan ni Attorney Sheila Sison. Aabot sa 57 witnesses ang ihaharap ng prosecution habang 45 naman ang ihaharap ng depensa. Pero sa mga nabanggit na bilang, 17 ang common witnesses ng magkabilang panig. Samantala noong Biyernes, July 3, nagsumite ng manifestation ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court ng listahan ng mga haharap sa unang 3 araw ng impeachment trial. Kabilang sa mga unang tatayong testigo sina NBA BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, NBA Senior Agent John Mark Calilong at ang mga opisyal ng House of Representatives, kabilang na si Captain Belinda Bello. Matatanda na una na ring naghain ng manifestation ng defense team ni VP Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na humihiling na ibasura ang mga articles of impeachment. Jade and Admar, sa mga oras na ito ay payapa pa dito sa loob ng Senado. No? Wala pa namang nangyayaring mamibigat na mga istorya dito at wala pa rin tayong nakikita mga senador. Pero mamayang alas 8 magkakaroon ng flag sem na papangunahan niya ni SP Gatchalian. Magkakaroon din siya ng speech at 10 a.m. naman ng umaga mamaya ay magkakaroon ng caucus itong majority senators para isapinal at pag-usapan nga kung sino ba talaga yung tatayong presiding officer. Dahil base nga sa Senate rules or sa impeachment rules, dapat yung Senate President yung uupong presiding officer. Pero doon nga sa inamyandahang Senate rules ay maaring pumili yung mayorya kung sino ba talaga yung ilalagay nila na presiding officer na papanguna or mangunguna nga sa impeachment trial. At umuugong na nga yung pangalan ni Senator Cheese Escudero. Pero una na rin iginiit ni SP Gatchalian na siya talaga yung magiging presiding officer bilang siya din yung Senate President. At yung expectation din natin mamaya, sinabi din ni SP Gatchalian sa unang araw ng impeachment trial ay magiging magaan muna. Magkakaroon muna ng mga preliminaries, kumbaga ipapakilala kung sino yung mga presiding officers, senator judges, kung sino-sino yung mga abogado mula sa prosecution at doon sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Magkakaroon muna ng mga speeches yung magkabilang panig. Wala muna raw, sabi ni SP Gatchalian, na mga ihaharap, na mga mabibigat, na mga ebidensyo at maging mga testigo. No? At sa mga oras na ito ay tiniyak na rin, naka-full alert na rin yung seguridad dito sa loob ng Senado ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Bukod doon sa 6,000 na mga pulis na nakadeploy sa labas ng Senado ay magkakaroon din ng mga pulis at maging ng OSAA dito sa loob ng Senado. At patungkol naman doon sa BIR box, sinabi ni SP Gatchalian, pagdedesisyonan mamaya kung bubuksan ba talaga yung BIR box. Pero una na rin sinabi ni Senator Ping Lacson na ibabalik nila doon sa House of Representatives yung BIR box. Admar Jade. Isang tanong lang, Sheena, doon sa parte ng minority, meron ba silang mga pahayag na yung liderato ng minority na sila ay dadalo, lalo na yung available? Wala namang isang minority senators na nagkumpirma na hindi sila dadalo, Admar, dito nga sa mangyayaring unang araw ng impeachment trial. Pero una na rin nagpasabi itong si Senator Robin Padilla na kung ilalagay mang presiding officer si Senator Cheese Escudero ay tututulan nila ito. Admar. Maraming salamat si partner Sheena Torno, live mula dyan sa Senado. Nakatutok po para po sa pag-uumpisa mamayang hapon ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Balikan lang natin si Attorney Paolo Panelo. Attorney, doon po sa yung quorum, meron din bang nakasaad? Kailangan ba majority pa rin ng all members ng Senado para mag-umpisa itong impeachment trial? Or kada session o kada trial po? Yes, I think so, no? Mukhang wala namang question na ngayon dun sa quorum kasi yung majority meron na ata silang, tama ba? Meron na silang 13? Opo, opo. So actually
hindi sumipot yung minority, pwede nilang ituloy itong impeachment trial. So kung ako yung minority senators, mag-a-attend ako para maisa publiko at ma-record yung mga kung meron man silang objections at meron silang opinion tungkol dito sa impeachment trial, mas maganda na mag-attend sila. Ang problema lang, Admar, is alam naman natin na sinabi nung itong linggo or itong Sabado na nakapag-file na ang ombudsman ng plunder case versus Senator Marcoleta. At kung mag-issue ng warrant of arrest itong Sandigan Bayan, di ibig sabihin aarestuhin tong si Senator Marcoleta at syempre hindi siya makakapag-participate na ngayon sa Senate impeachment trial. So, Opo. Kung 16 po na boto ang kailangan para sa conviction, pag meron pong mga motion dyan sa kasagsagan ng impeachment trial, majority votes or ito ring 16 ang gagamitin? majority lang pagka hindi yung decision on whether to acquit or to convict, malinaw po yun na 2/3 of the Senate. Pero for ordinary motions, mukhang majority lang po ang kailangan para. Opo, may pending pa rin po no sa Supreme Court doon sa pag-question nga sa proseso ng impeachment doon sa Kamara. And pwede pa rin ba na i-motion ito sa pag-uumpisa ng Senado kahit na merong pending pa sa Supreme Court? Dalawang meron silang motion doon sa Supreme Court, meron din dito. Pwede ba yan? Well, meron nga pong pending petition sa Supreme Court ukol dun sa alleged unconstitutionality of House impeachment hearings by the House Justice Committee. So, pero hindi naman po na-resolve ng Supreme Court. Technically, pwede pa rin nilang desisyonan itong Supreme Court, yung mga petitions. At kung mag-agree sila or panigan nila yung mga petisyon at sabihing unconstitutional yung ginawa nitong House Justice Committee, ang mangyayari po dyan is null and void na naman po yung impeachment. Kahit itong pangalawang impeachment laban kay VP Sara at nangangahulugan na parang nung una, dapat hindi tumuloy yung impeachment. Pero since nasa day 1 na po tayo ng scheduled trial for VP Sara, mukhang hindi na po aaktuhan ito ng Supreme Court. But anyway, yung parehong mga issue na release ng defense sa Supreme Court, pwede rin po nilang idulog dito sa impeachment court. And mukhang ganun na po yung nangyari dahil nakita po natin yung answer ng defense panel dun sa articles of impeachment at yung mga release nila sa Supreme Court petition ay nandito din po sa answer ni VP Sara sa Senate. Opo. Along the way sa impeachment trial po, attorney, kapag may nakita naman po na paglabag ang depensa sa procedure po dito po sa impeachment trial, pwede ba siyang magpasaklolo sa Korte Suprema na parang hindi tama itong ginagawa ng impeachment court? Pwede naman. Pwede naman yun. But again, Admar, it will be, it will have to be based on strategy. Kasi kung tingin mo ay naapi ka dito sa Senate Impeachment Court, kapag dinulog mo yan sa Supreme Court, baka ma-offend naman yung Senate na hindi namin kayang gampanan yung trabaho namin. Kailangan mo pa kaming isumbong sa Supreme Court. So kailangan sukatin ng impeachment defense team kung strategically dapat bang iakyat pa sa Supreme Court or, di ba, they can just choose their battles, di ba? Kung hindi naman masyadong importanteng matter yung pinagtatalunan, baka pwedeng hindi na lang nila
iakyat sa Supreme Court. Depende sa situation yan, Admar. Pero kung ang tanong mo is pwede ba silang umakyat? Pwede kasi pwede silang umakyat sa Supreme Court via certiorari based on grave abuse of discretion. Kung may grave abuse of discretion ang Senate, impeachment court or ang mga senator judges, pwede silang umakyat sa Supreme Court. Opo, Attorney, sentro din po ng debate ng dalawang panig kung ipapakita o hindi ipapakita yung laman noong BIR box kung tawagin nila. Meron yung sinabi ibalik, meron namang nagsabi na wag nang ibalik. Pero tingin po ninyo, mas maganda ba humingi na lang ng bagong kopya direkta kasi hindi mo alam, baka tampered na yun kasi nasa pag-iingat yun ng House Prosecution pa or nasa Kamara habang inaantay yung pag-usad ng impeachment dito nga sa Senado po, Attorney. Sa pagkakaalam ko, nung sinil yung box na yan, meron namang signature ni BIR Commissioner Mendoza para makikita mo kung nabuksan yung BIR box ng walang pahintulot. So tingin ko hindi naman magiging issue yun kung whether tampered yung laman ng box or hindi. At tsaka syempre, kung ano man yung mga records na yan na nasa BIR box, ang assumption natin is meron ding kopya niyan yung mag-asawang si VP Sara at si Attorney Mans, 'di ba? So kung meron mang tampered diyan sa boxes na yan, madali namang maipapakita na tampered nga dahil dapat merong original na copy din yung mag-asawa. Kung BIR records po 'yan. Ang mas mahalagang tanong is relevant ba yung BIR box na yan? Kung matatandaan nyo doon sa House impeachment hearings, hindi naman nailabas yan. Dahil ang rason na binigay noon is walang basehan or walang poder, walang authority ang House Justice Committee na pabuksan yan ayon sa batas. But clearly, ang Senado, meron niyang subpoena power at meron siyang mukhang meron siyang kapangyarihan gawin ito. So, para buksan ito ng Senado, kailangan mo muna ipakita sa Senado or i-convince yung mga senator judges na relevant yung laman ng BIR box doon sa pinapatunayang articles of impeachment. Opo, sa pagkakaalam niyo po, Attorney, yung mga bawat senator judges ba obligado na dumalo or pwedeng hindi siya dadalo, nakamonitor lang siya, tapos during sa butuhan kung ano yung kanilang magiging hatol ay andun lang siya. Doon na siya boboto at magpapakita, Attorney. Yeah, mukhang, siyempre, we want our senator judges to attend and to participate. Trabaho po nila yan. Pero hindi naman po sila mapipilit. Diba? Pwede. Kahit naman po yung regular judges, paminsan nag-absent yan sa hearing dahil may sakit or may emergency and so forth. So hindi po natin may iwasan yan, lalo na parang 90 trial dates ba ang inaprobahan ng Senate Impeachment Court. Dun sa 90, siguro hindi natin maasahan na yung all 22 or 21 senators will be 100% attendance throughout the impeachment trial. Opo. And still yung mga nakakulong at posibleng makulong, Attorney, hindi rin maobliga ng impeachment court na pwede bang maka-attend sila? Alam mo, pwede yun eh. Kung may sapat na numero yung magpro-propose niyan, niyang panukala na yan na kunyari kasi kung nakakulong yung mga yan, nasa kustodiya sila ng korte, nakakulong sila sa kulungan, pero ang kustodiya ang kustodiya nila ay nasa korte. So in this specific, kunyari kay Senator Jinggoy, ang custody niya ay nasa Sandigan Bayan. So actually, merong provision sa Constitution
related to quorum na pwedeng i-require or Opo. senator para mag-appear sa Opo. session. So meron silang kapangyarihan na gano'n. So theoretically, pwede nilang hingin sa Sandigang Bayan na pansamantalang dalin yung senador para makaboto dito sa Senate Impeachment Court kung kinakailangan. Pero number one, dapat dyan may sapat silang numero para mapasa yung motion. So dapat at least 13 ang bumoto para dyan. At pangalawa, Opo. preventively suspend siya for 90 days. So kung pasok sa suspension niya yung araw na pagbobotohan, mukhang hindi rin siya makakaboto kahit makakuha sila ng boto for to bring him to the Senate. Opo, malaki po ba sa tingin nyo na kawalan? Kasi nakaamba pa rin yung posibilidad na maghain ng arrest warrant laban dito kay Senador Marcoleta. Gaano kalaki ang epekto nito lalo na sa pag-question sa mga ilalatag ng mga ebidensya na magkabilang panig, paghimay mismo during impeachment trial, attorney? Well, baka malaking bagay din kasi unang-una abogado si Senator Marcoleta, so baka mas nakakaintindi siya dito sa trial, dito sa proseso at doon sa rules on evidence. Pero nandiyan naman po si Senator Alan Peter Cayetano na isang abogado din at bihasa dito sa impeachment rules and sa rules of procedure. So baka hindi naman ganun kalaking kawalan. Kung dito lang sa grupo ng minority senators, pagkakataon to na kung wala si Senator Marcoleta, dapat may magse-step up, 'di ba? Hindi pwedeng tahimik lang, lalo na't isa sa mga miyembro nila na very vocal sa mga objections, sa mga nakikitang hindi pagsunod sa rules, hindi pagsunod sa batas, dapat may papalit sa kanya. Opo, huli na lang po, attorney, meron pong notice or itong pinadala ang impeachment court para sumipot si Vice President Sara Duterte sa unang araw. Linawin lang natin, baka magkakaroon na naman ng dramahan, no? Obligado ba ang pangalawang pangulo na dumalo sa unang araw ng impeachment trial kung pagbabasehan natin itong notice o summon na ipinadala po ng impeachment court, attorney? Malinaw naman dun sa notice na pwede siyang mag-appear in person or through counsel. So, pwede siyang i-represent ng kanyang abogado or kanyang mga abogado dito sa Senate Impeachment Court, dito sa trial. So, hindi siya obligadong pumunta. Ang tanong is, siguro ang tanong para sa kanya is, dapat ba talaga siyang pumunta? Or ano ang ma-achieve by her attending in person? Kung sa tingin niya wala namang maidadagdag ito sa kanyang depensa or makakaabala to sa mga duties niya bilang ikalawang pangulo, siguro hindi na siya kailangan mag-attend. Opo. Attorney, pahabol lamang, kung sakali man, maaari ho ba ang magmosyon ang depensa na i-dismiss yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dito nga sa impeachment trial niya? Pwede. And in fact, dun sa answer ni VP Sara, release niya nga itong mga grounds for dismissal, particularly na void daw yung impeachment hearings na naganap dito sa House Justice Committee dahil unconstitutional, for being in violation of due process, for being a fishing expedition, etc. So, pwede yun. In fact, mas magiging orderly ang procedure kung talakayin yun sa simula pa lang.
grounds for dismissal. Opo. At maari ho ba na kung yung alinman sa apat o kahit isa man lang doon sa apat na articles of impeachment ay mapatunayang walang sapat na ebidensya, ay po pwede ng pagbotohan ng mga senator judges kaagad at desisyonan kung po pwede na siyang i-convict o i-acquit doon sa kaso na yan? Well, dun sa Senate impeachment rules, ang nakasaad dun ay tatapusin muna lahat ng articles of impeachment bago magdesisyon. Pero pwedeng magkaroon ng pagkakataon na kung ang tingin ng prosecution ay na napatunayan na nila ang isang article na sapat na para makonvict si VP Sara, pwede nilang sabihin sa court na hindi na nila tatalakayin yung ibang articles at isasubmit na nila sa botohan itong articles na or article na tingin nila sapat na para sa conviction. Pero ang tingin ko, ang personal na opinion ko, hindi nila gagawin ito dahil number one, mahina naman yung lahat ng articles of impeachment para sa akin, mahina eh. Pero number two, tingin ko mas favorable sa prosecution na patagalin itong impeachment para maaraw-araw na naman nilang masiraan itong si VP Sara bago eleksyon. So kumbaga, kung hindi man nila ma-convict si VP Sara base sa ebidensya at base sa botohan ng Senate, nasiraan naman nila araw-araw for 60 or 90 days si VP Sara bago mag-eleksyon. At dahil doon, baka mas humina si VP Sara sa 2028. Oo. So baga, attorney, nasabi mo na mahina yung apat na articles of impeachment. Wala po kayong nakitang possible na loophole, na possible na magiging tagilid sa isang articles of impeachment itong si VP Sara? Para sa akin, kung legal ang pinag-uusapan, strictly legal, hindi po papasa sa korte yung articles of impeachment at yung mga ebidensyang napakita na so far dun sa House impeachment hearing. Pero like I said, hindi lang ito legal, political din ito. So titignan natin ngayon kung anong mangyayari. Alright. Attorney, siguro yung huling mensahe para sa ating mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa mga oras po ito. Bantayan lang po natin itong mga senator judges natin dito sa impeachment trial. Ako bilang isa sa mga abogado ni VP Sara pero hindi specifically dito sa impeachment. Ang opinion ko kasi dito is sa patas na labanan, walang sapat na ebidensya para i-convict si VP Sara. So kaya napaka-importante na itong mga senator judges natin ay maging patas at impartial. Dahil alam naman po natin na kung hindi impartial at hindi patas, kaya nilang gawin kung anong gusto nilang gawin. Kaya tayo bilang mga mamamayan, ang dapat nating bantayan is kung ano yung mga hakbang nitong mga galaw ng mga senator judges natin. Opo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras. Sa ulitin po. Good morning. Maraming salamat, Jayden Admar. Ayan po mga kababayan, si Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., Managing Partner po ng Panelo Law Office ang ating nakasama na pakinggan po ngayong umaga.